Shadrach. Naputol ba, Brother Jed? O text lang yun? Naputol po. Notification. Okay. Okay. Tapos, ano yung number 1 natin? Number 1 dapat, to hold on our faith. Number 1, meron tayong decision to decide. At paano rin tayong to hold on to our faith? Number 2, trust. Magtiwala tayo. Kapag kasi buong desisyon natin, magtiwala tayo. Anong sinabi nila, no? Anong sinabi nila Shadrach, Meshach at Abednego? Doon sa Daniel, Ezekiel, Daniel. Doon sa 18. O basahin ko muna sa 17, ha? Daniel 3:17 to 18. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Sabi niya, kasi siya magliligtas sa amin. Kung talagang ililigtas kami, hayaan niyang ililigtas niya kami sa kamay mo, O Hari. Pero maganda rito sa 18, sabi niya, at kung sakali mang hindi, sabi niya, at kung sakali mang hindi kami iligtas, hindi, sabi niya, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa mga Diyos na sinasamba man sa ribultong ginto na iyong pinatayo. Kahit na hindi kami iligtas, hindi namin gagawin yon. Di ba? Kahit na ibuhos mo sa akin yung alak na yan, hindi ko inumin. Kahit na sabihin mong bakla ko, hindi ko sasama sa'yo sa suwon, sa salaminan. Kahit na ganyan ang sabihin mo, mananampalataya pa rin ako. Sabi ni Sandra, nakakanuto, pag maalala mo ito, biruin mo sa urno. Alam niyo yung mga unang nagtapon sa kanila? Pagka kasi mainit, katulad yan, hindi ka makakalapit. Isipin mo yan. Painitin mo yan 10 beses na init. Siguro hindi ka na pwede makalapit ng, ng mga more than 3 meters. Yan, pagka mainit na siya ng mainit. Ganon kainit yung urno. Pero sabi nila, Shadrach, Meshach at Abednego, hindi man kami ligtas ng Diyos. Pero yung faith nila, hindi man kami ligtas ng Diyos. Sige nga, sasamba na kami sa Diyos-Diyosan. Hindi ganon eh. Tumayo pa rin sila. Bilo mo, kamatayan na yun, ha? Pero yung faith nila, pinanghawakan nila. Kasi meron silang desisyon talaga. Meron silang pinanghahawakan. Naalala ko lang, kwento ko lang bago tayo magwakas sa conclusion natin. Yung biyanan ko noon, nung siguro last 2 years, last 3 years na, meron sakit sa puso yun eh. Dahil mataba siya, yung puso niya, yung ilang sa puso niya, barado na yung ilan, di na gano'ng nagpapangsyon. At minsan, dumating nung hapon, niyagan ako. Pagkahapon kasi, chat kami ng misis ko eh. Tapos, di siya naka-online. Tapos, tinawagan ko. On the way daw sila ng Isabel yung Art Center. Purong Pampanga. Nagbabangka pa yun, ha? Sinakay mo na ng bangka. Tapos, sa bayan, sinakay ng ambulansya patong Isabel sa Heart Center. Sabi ko, nasan kayo? Dadali namin si Mother sa sabi niya, sa Heart Center. Bakit? Kanina pa umaga, ganyan-ganyan. Parang hirap na siyang huminga, ganyan-ganyan. Ang bira. O, kausapin ko. Hindi na siya makausap. Sabi nga gano'n. Ay, hindi, sige, tutok mo yung cellphone sa kanya, kausapin ko. Nung nasa ambulansya sila, lahat sila nakapalibot, umiyak na sila. Habang ko sila na, itutok mo sa akin yung cellphone. Ginausap ko, sabi niya, nagsalita, nagulat siya nagsalita. Pinag-pray ko siya. Tapos siya pag-pray, naika ako, kung sakali mang hindi mangyaring gagaling kayo, huwag kayong magbago sa tingin sa Panginoon. Huwag bago yung mundo. Pero umiyak ako, masakit yun eh. Pero ang kagandahan doon, na ipapakita mo yung pananampalataya mo, hindi sa anumang bagay na alam mong makukuha mo. Kasi hindi, pinagaling siya, kaya okay na. Yung bang, ang pananampalataya mo, hindi siya magbabago sa pamamagitan ng sitwasyon. Maganda man o hindi, ang pananampalataya mo yung pa rin. Sabi ko, Nay, kung sakali mang hindi mangyari yung panalangin natin, gagaling tayo. Kung sakali mang ganitong mangyari, huwag magbago yung pananampalataya sa Panginoon. Panghawakan nyo pa rin. Pero hindi niya, masakit din. Pero yun ang faith eh. Pagka-faith siya. Alam mo, pagdating nila ng Isabel nyo, nung nagtatrabaho na ako, tumawag. Kung saan? Ayun, nakaupo na. Hindi na, kumpain, hindi. Sabi gano'n eh. Kasama nilang uminom gabi, parang namasyal lang sa Quezon City. Purong Pampanga doon. Gano'n ang Panginoon talaga. Pagka tinayuan mo siya, hindi kayo papahiya. May mga verse akong sinulat, pero medyo na kung babasahin pa natin. About faith ito, ang Lord nang bahala na magano sa inyo, mag-impress. Maraming verse na to. Sa conclusion na tayo. Conclusion. To decide on a thing is to have a full trust unto the Lord. Kapag tayo ay nagdesisyon, dapat, kailangan kalakip yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pwede tayo magdesisyon din ng buo, pero dapat meron yung foundation natin. Foundation, ibig sabihin sa Tagalog, yung pamantayan. Pinagmumulan ng ating desisyon
yung pananampalataya talaga. Sabi ganon, pursue the desire to please God. Maging tayo, porsigido, na yung dun sa desire natin, mabigyan kaluguran ng Diyos sa mga bawat desisyon natin. Ano yung application natin? Sa ating buhay, in any area from which we need to decide is to hold on to our faith and follow it. Kailangan sa area ng buhay natin, sa trabaho, sa buhay may asawa, sa mag-aasawa, kailangan i-pursue natin yung pananampalataya natin, panghahawakan pa rin. Halimbawa, kayo mga mag-aasawa, kailangan yung faith natin ang ibabaw pa rin. At kung maaari talaga Christian. Pero kung sakali mang hindi, siguro, nilidoble ng Panginoon yun para, katulad ni Brother Roosevelt, maakay nyo sila talaga. Amen. Hindi kayo yung maakay. Sila yung maakay ninyo, hindi kayo yung maakay. Amen ba, mga men? Kayo mga walang asawa. Amen. Yun. Very good. Number 1, decision. Decision in life or in secular. Sabi niya, decision in our Christian life. We must hold on to the faith at any cost, but by full trust to the Lord. Nang buong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga pagka sinasabi kong fight the good fight of faith, meron akong tinuro dati sa door of faith, dati sa devotion. Yung fight the good fight of faith, alam natin kasi minsan, yung makipaglaban lang ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Pagka pinipersecute lang tayo, pagka yung Tagalog na pinipersecute, inuusig lang tayo. Doon tayo makipaglaban, hindi rin. Pwedeng ganun din kapag tayo ay inuusig at pagka panahon din ng pagsubok at saka tukso. Pagka tayo sinusubok, halimbawa, may pagsubok na dumating sa atin, dato tayong sa Panginoon, dato tayong didikit sa Panginoon. Alam niyo sa Jeremiah, naalala ko, nabasa ko kahapon habang nagagawa ko ng notes. Naalala ko yung lino, yung puting lino na inutusan ng Panginoon si Jeremiah na kumuha siya ng dalawa. Nagpalagay doon sa batuhan, sa tabi ng ilog, batuhan, at saka yung inilagay niya sa kanyang bewang. Tingnan yata sa bewang niya. Alam niyo nung bandang huli, yung nilagay niya, tinago niya sa bato na sira. Pero kasi ang talagang yung talagang conclusion ko doon, yung intimacy natin sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon talaga, malapit tayo sa Kanya palagi. Malapit tayo sa Kanya. Kaya darating man yung pagsubok, nandun ang Panginoon para sa atin. Sabi nga, the Lord never promised us yung hindi siya nangangako ng safe landing . Ano yung pinapangako niya? Pinapangako niya na sa kabila man ng storm, nandun siya. Sabi nga doon sa Matthew 11:28, ano sabi niya doon? Hindi ko may pamatok pa rin . Pero magaan. Yun yung anong tawag dito, yun yung divine invitation na come unto me, sabi niya, kayo mga nabibigatan, na napapagod at nabibigatan luba, kayo aking pagpapahingain. Ang aking pamatok ay magaan at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Amen. Kapag kasi sinabing kapahingaan sa Panginoon, kapahingaan talaga. Find rest in our soul. Hindi lang sa pagsubok, maging sa tukso. Pagka natutokso tayo sa lahat ng bagay, ano man yung pwede matukso tayo na malalaglag na tayo sa kasalanan. Okay, yung number 3 naman, even na nalaglag na tayo sa kasalanan. Even na nandun na tayo, minsan nagkamali tayo. Lord, sorry po, nagawa ko to. Lord, sorry, nasabi ko to. Lord, sorry, nandito ako sa ganitong kalagay. Makipaglaban ka pa ng pananampalataya. Alam niyo, isang magandang bagay sa Panginoon, talaga, hindi ko masasabi yung pagka tumanggap tayo sa Panginoon. Sabi nga nung kinounsel ko noon sabi niya, Pastor, halimbawa bang ganito yung kalagayan ko, hindi na ba ako ligtas? Hindi ko sasagutin yung tanong mo ako. Ikaw ang sasagot sa tanong mo. Halimbawa, madadnan ka ng ganyan ng Panginoon, ano kaya maging kalagayan mo? Mag-decide ka na ako. Ang Panginoon naman sabi dun sa awit, hindi ko na matanda kung saan verse sa chapter ng awit, sabi niya, ang Diyos daw, kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, ganon nililimot ang ating kasalanan, sabi niya. Kung gaano nahahabag ang anak sa ama, ganon din nahahabag ang may takot sa Kanya. Ang Panginoon palagi, doon tayo napunta, nagwakas, kahit na sabi nga dito sa number 3, and even after we fall in sin, we must continue in faith. Tutuloy pa tayo sa pananampalataya. Sabi ko nga, a father remain a father and a son remain a son. Anak pa rin tayo ng Diyos. Talagang dadaan tayo sa ganung pagkakataon. Ano yung pinag-aralan natin? We must decide to hold on to our faith, decide, at saka yung full trust. Marami akong verse sa trust, hindi ko nababangkitin para makapagano na rin tayo sa pasano. Sabi dun sa 3, 5, and 6 ng Proverbs, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Proverbs 3, 5, and 6. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path.
Proverbs 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ibig sabihin, hindi siya natatakot kasi meron siyang trust sa Panginoon. Amen? Kaya tayo, kung darating man tayo sa puntong minsan nahaharap tayo na sa ganung pagkakataon, desisyon. Dapat buo yung natin. Desisyon natin na based on faith. Doon sa pinaniniwalaan natin, biblical faith talaga. Biblical lang talaga. Halimbawa, tayo mag-aasawa. Lord, kalooban mo ba to? Magdidesisyon tayo ng isang bagay. Lord, kalooban mo ba to? Kung haharap tayo sa iba't ibang pagsubok, so Lord, samahan mo. Ano pa rin? Hindi nawawala pa rin yung Word of God bilang counsel natin. Amen? Kaya kahit anong mangyari, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Yung kanina, kantahin natin yung ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pagka devotion, okay lang na ako mag-gitara. Pero pagka nag-devotion tayo, tsaka mamaya sa discipleship, magpakapuno na kayo pagka sinabi mo, sige, umawi tayo sa Panginoon, sumamba tayo, lalo na tayo mga tumatayo. Samantala ninyo na, okay lang na ako mag-gitara minsan. Para kayo mga tumutugtog, para makasamba din kayo. Para pagka tatayo na kayo, kasi tutugtog na dun eh. Pag may minister na kayo, dito pa lang sa umaga, ano na tayo? Pagka kayo mga nagbabackup, nagsasungulit. Para pagdating doon, ano na tayo, punong-puno na tayo. Okay lang, magsasakripisyo na akong gigilara dito. Pero minsan gusto ko na magtaas ng kamay, kayo. para lahat naman tayo makano talaga. Mapuno yung ating mga saro. Okay? Bago natin kantahin, pasadahin natin ng konti yan. Sabi niya, ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Sige, kantahin natin. Hallelujah. We bless your name, Lord. Hallelujah. Sige, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lord, we praise your holy name. We bless you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, patuloy namin kayong pinupuri at sinasamba sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. We bless you, Lord. We bless you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ano mang mangyari, maglilingkod sa inyo, maglilingkod sa iyo. Ano mang mangyari, susunod sa iyo. Pupurihin, laging sasambahin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon, aking Panginoon. Sige mula sa simula. Ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo. Ano mang mangyari, susunod sa iyo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Gawin nating panalangin sa Diyos mula sa simula. Ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo. Ano mang mangyari, susunod sa iyo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Minsan pa, ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo. Yes, Jesus. Ano mang mangyari, susunod sa iyo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Yes. Hallelujah. Lord, yun ang panalangin po namin sa inyo, Panginoon.
Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Yes, we bless you, Lord. We bless you, Jesus. We bless your holy name. Hallelujah. 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 Ama naming Diyos na banal, patuloy po namin dalangin ang iyong mensahe, Panginoon. Sa aming napag-aralan, Panginoon, sa buhay nila Shadrach, Meshach at Abednego, maging si Daniel, Panginoon. Lord, kumaharap man sila sa ganong bagay, kumaharap man sila sa ganong sitwasyon, O Diyos, dalangin namin, Panginoon, kung sakaling hingin ng pagkakataon, O Diyos, na kami aharap sa pagkakataon kami ay tatayo sa ganong kaparaanan. Dalangin namin, O Diyos, buuin niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo kami, O Diyos, Lord, na masunod namin kayo. Lord, ang aming pagtitiwala, ang aming desisyon, yung pa rin nakakalugod sa inyo, dakilang Diyos. Lord, dalangin namin, tanggalin niyo ang anumang takot. Tanggalin niyo ang anumang pangamba kung sakali mang ganun ang gagawin namin. Kundi, Panginoon, titingin kami, Lord, sa iyo, na alam namin na magsusustain sa aming dakilang Diyos ng kalakasang espiritual. Hallelujah. At Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy sa buhay namin. Lord, continue to cause us to obey your words. Mahirap man, Panginoon, pero alam namin ito'y kaya namin sa tulong ninyo, dakilang Diyos. Lord, pagpalain niyo po ang iyong mga salitang naihayag sa umagang ito, maging sa mga kapatiran naming makikinig, Panginoon. Lord, kayo magpala sa kanila. In the name of Jesus. Lord, dalangin ko, patuloy dakilang Diyos, gamitin niyo kaming lahat. Lord, gamitin niyo ang pulpito sa pangangaral. Gamitin niyo ang salita ninyo upang patuloy kaming lalago sa aming buhay spiritual at mapakinabangan namin, Panginoon. And Lord, continually, Lord, hindi lang po yun, kundi patuloy pa rin yung intimacy namin sa inyo, Panginoon. Ang closeness namin sa iyo, dakilang Diyos. And the fellowship with the Holy Spirit, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kayo ang siyang mapuri. Kayo ang masamba. Hallelujah. Lord, dalangin namin na patuloy kayo magpala, Panginoon, sa aming buhay spiritual. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy namin kayong sinasamba, Panginoon. Patuloy namin kayong sinasamba. Hallelujah. Sambahin kayo, Panginoon. Yes. Sambahin ka. Pasalamatan sa lahat. Pasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Hallelujah, we bless you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na banal, patuloy po kami nang bibigay sa inyo ng kapurihan sa umagang ito. Salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Lord, maging sa mga kapatid namin na
patungo po sa lugar na ito. Nagaling pa sila sa panggabing trabaho. Amen. Panginoon, dalangin ko ang inyong pong pag-iingat sa kanila, Panginoon. Dalhin niyo po sila ng ligtas at payapa sa lugar pong ito upang makasama namin silang maghanda at gagawa mamaya para sa gawain niyo dakilang Diyos. Lord, sustain niyo po ang kanilang kalakasan. Bigyan niyo po siya ng kagalakan sa puso habang sila'y papunta rito. Lord, bless niyo po sila. Lord, we ask for the covering, Panginoon. At Lord, maging ng iyong mga libu-libong anghel na mag-iingat sa kanila. Amen. Si Pastor Cholo, Panginoon. Amen. Maging sa kanyang pagbalik rito, ingatan niyo rin po siya, Panginoon. Lord, i-bless niyo pa ang mga iba naming kapatiran na wala. Lord, magpadala kayo ng malakas na konbiksyon upang makasama namin sila sa lugar nito. Nagdalhin na kanilang mga panyapak, Panginoon, sa lugar nito. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng aming gagawin sa buong maghapong ito, sa aming paghahanda mamaya, sa aming discipleship, sa divine service namin, Lord. Kayong patuloy na magpala hanggang sa fellowship namin, Lord. And Lord, we continually to bless your holy name sa buong maghapong ito. Maibigay namin sa inyo, Ama, ang mataas na papuri, pagdakila at pasasalamat. Kaya, O Diyos, sa isang Diyos na mabuti, sa isang Diyos na tapat, sa isang Diyos na pagmamahal, karangalan, papuri at pagsamba sa inyo lamang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Okay na. Maalala ko na, Brother RJ, pagka pala magko-closing prayer tayo, sabihin mo na ang magko-closing na ipag-pray din yung church na ginagawa.